Arvin POV. Aish! Binuhos ko ang lahat ng lakas ko para mapigilan lang ang sarili ko. I want to stay longer, but when I saw her eyes, alam kong hindi niya gusto ang ginagawa ko. Ayaw ko naman siyang madaliin dahil gusto kong magkaayos muna kami. I'm just teasing her pero lumalagpas ako ng kusa sa limitation. Cheers! Who can resist her anyway? She's beautiful, sexy, and a hot mommy. I'm such a fool for letting her go for Peter's sake. Lumabas ako ng kwarto at bumaba ng lobby. Habang naghihintay ay naisipan kong tumawag kay Arvine. Hello, boses ni Anna. Where's Arvine? Sir, Arvine. Nasa room niya po, sir. Give him the phone. I want to talk to Emerson. She said yes, so I waited for Emerson's voice. Dad, where are you? Napangiti ako sa matinis nitong boses. Kahit na minsan formal itong magsalita, pero hindi pa rin maaalis sa kanya na he is still a baby. Why are you not sleeping? It's late, Arvin. Stop playing with your toys and go to your bed. But Dad, I want to play more. Nakakainip na kasi dito. I want to see Mom, if you don't mind. Naging malungkot ang boses nito. I sigh. Give the phone to your aunt Anna. I heard him sighing, then I heard Anna's voice. Binilinan ko siya na patulugin na si Arvin dahil gabi na. Biniling ko rin na tingnan niyang mabuti si Arvin dahil baka matakasan na naman siya nito. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol sa mommy niya. Wala naman akong kinukwento tungkol kay Jana. It's because I always ignored him when he asked about her mom. He's too young to understand. And I'm afraid to talk about her because it's too painful for me too. Tinago ko ang mga bagay na naiwan niya para hindi makita ni Arvin dahil alam kong one day, magtatanong siya. Pero nakita pa rin niya ang isang picture na pakatago-tago ko sa drawer ko. Sisk! For a long period of time, I tried to forget her pero hindi ko kinaya. Nakakasira ng pride pero palagi kong tinitingnan ang picture niya every night. It's because there's a saying, when you want to forget, don't run away from it. But in the end, I found myself pity dahil iniiyakan ko ang taong nasa picture. The person who turned me upside down, and the person who left me behind. Kahit na gaano pa kasama ang loob ko sa kanya, I just can't forget her. Poor handsome me. And now that we see each other, matatawag ko ba na tadhana ito? When I told her that I don't want to see her anymore, I only want to see what she's going to do. I was surprised then when she got mad about it. She's willing to get an appeal for her rights about Arvin. Akala ko, hindi niya pa rin tatanggapin ang anak ko, pero kita mo nga naman, gusto pa niya itong kuhanin sa akin. That's a go for me na baka pwede pa. Hindi ko inaasahan ang muli naming pagkikita. That is just because I am afraid of rejection. Kaya hindi ko siya pinuntahan kahit na alam ko kung saan siya matatagpuan. Nawala ang mga iniisip ko nang makita ko siya. Habang bumababa ng hagdanan, akala ko hindi na siya bababa. I tried to chase her gaze pero iniiwasan niya. Sisk! Hindi naman pala lahat ay nagbago sa kanya. Nagbago lang siya ng pananamit at mas mukha na siyang tao ngayon pero ang mga nakaugalian niya hindi pa rin nagbabago. Like being stubborn. I hate waiting and you know that. Sabi ko nang makalapit siya. I heard her murmuring, "Tessas." Sinabi ko bang maghintay ka? Napangiti ako ng lihim. I miss the time na palagi niya akong binabara. Saan ba tayo kakain? Inis niyang tanong. Napangiti na naman ako dahil sa sinabi niya. Tayo. May tayo pala. Kaya sa di mag-isa mo kumain, tumalikod siya at aktong aalis. I grab her hand and stop her. Tiningnan ko lang siya then hinila papunta sa restaurant. Jana's POV. Pinipigilan ko na huwag lumabas ng kwarto pero itong tiyan ko nagrereklamo na. Last time I eat nung lunch pa and I'm too tired, wala na akong lakas, kailangan ko nang kumain. I decided to go down kahit nalabag sa loob ko. Ayaw ko man nakasama siya pero itong tiyan ko, hindi ko na matiis.
Nainis ako sa kanya dahil sa mga pinagsasasabi niya. But in the end, I find myself nakaharap siyang kumakain. Tahimik lang ako at sa pagkain nag-concentrate. Pero minsan napapatingin ako sa kanya. Naiilang naman ako dahil palagi kong nahuhuli na nakatingin din siya sa akin. Nakakaasar. Huwag siyang makatingin sa akin dahil konti na lang susundutin ko na ang mata niya. Miss, saang lugar ba to? Tanong ko sa babaeng nasa front desk. Tumigil siya sa pagkukuko sa kamay niya at tumingin sa akin. Resort po, madam. Napapoker face ako dahil sa isinagot niya. Alam kong nasa resort ako, obvious naman sa mga nakikita ko, at nabasa ko na din kung anong pangalan ng resort sa pader na may nakasulat na pagkalaking pangalan ng resort, but I have no idea kung saang lupalop na lugar ba ito. Very refreshing ang lugar and relaxing, pero hindi ko magawang mag-relax sa di ko malamang dahilan. May telephone ba kayo? Pwede bang makitawag? Konti lang ang mga kabisado kong number, at mabuti na lang, kabisado ko ang number ni Chris. Heto po, madam. Iniabot naman sa akin ang telepono. Nagdial ako ng number at nagring naman ito. Nakakatatlong ring na ay hindi pa rin sinasagot ni Chris. Wala kaya siya sa kondo niya? Ibiniba ko ang tawag at dinyal naman ang number ni Sir Jebby. Habang hinihintay kong magring ang kabilang linya ay may umagaw sa akin ng telephone at ibinalik sa babaeng nasa front desk. Napalingon naman ako sa nang agaw sa akin ng telephone at sinamaan ng tingin. Tisk! No calls allowed. Sabi nitong nakatitig ng masama rin sa akin. Sino ka para utusan ako? Nanggigil ako sa galit. Dinala niya ako kung saan tapos tinapon pa ang cellphone ko. Tapos ngayon bawal pa ang makigamit ng telepono at tumawag. Ano ako, bilanggo? Tinalikuran ko siya at iniwanan. Napadpad ako sa isang garden nang hindi ko namalayan sa dami ng sinasabi ng utak ko, at sa di kalayuan ay matatanaw mo ang isang malaking swimming pool. Umupo ako sa isa sa mga swing na nakita ko at napatingala sa langit. Ang ganda sanang magbakasyon dito kung wala lang akong kasamang nakakabwisit. Kapag nakuha ko si Arvin, dadalin ko siya dito. Siguradong magugustuhan niya dito. Isasama ko rin si Chris, Sir Jebby at David para makilala niya ang mga friend ng mommy niya. Oo nga pala. Hindi ko pa nasasabi sa kanila ang tungkol kay Arvin. Maski ako ay nagulat nang tinawag niya akong mommy. Out of the blue naman kasi sumulpot ang anak ko. Akala ko na pagkamalan lang niya ako, pero nang ipakita niya sa akin ang picture ko nung nasa Korea pa ako, nang ipinagbubuntis ko pa lang siya ay halos hindi ako makapaniwala. At sobra ko siyang namiss. Sobra. Ang liit-liit pa niya noon nung huli ko siyang nakasama. Pero ngayon ang laki na niya. Hindi ko na nga siya nakilala na siya na yun. Akala ko kapag nagkita kami ay kamumuhian niya ako. Pagtatanong kung bakit ko siya nagawang iwanan. Pero salamat naman at hindi ganun ang nangyari. Hinanap niya ako at tinanggap ng buong puso. I called Jebby and I told him that you're safe. Out of the blue may bigla na lang nagsalita. Sinusundan ako. Safe, nagpapatawa ba siya? I wonder kung ano ang sinabi ni Sir Jeb sa kanya. Magtataka yun sigurado. Haish! Yes. Umupo siya sa isang swing na katabi ng inuupuan ko. Sinong nagsabi na pwede siyang umupo dyan? Hindi na ako kumibo dahil wala naman akong maisip na sahibin. Kung may maisip man ako, baka mapamura lang ako sa sama ng loob. Paano ka naging artista? Nasaan ang ibinigay ko sa iyong pera? Basag niya sa katahimikan. Nilingon ko siya at tumingin sa kanyang mga mata. Kung dala ko lang ngayon ang mga perang ibinayad niya sa akin, kapalit ng pagpapakasal sa kanya, at pagbibigay ng anak ay baka naisampal ko na ito sa mukha niya. Ano namang pakialam mo, sabay irap. Tatayo na sana ako nang pigilan niya ang kamay ko. May pakialam ako, he pauses. Dahil magpapakasal ka ulit sa akin. Boom! What? Nabingi yata ako. Mukhang kailangan ko na yatang maglinis ng tenga. Marry me again. Pag-uulit niya. And this time, may diin ang tono ng pananalita niya at parang may bombang sumabog naman sa tenga ko. Waaat, bulalas ko. Para kong ginulat ng multong sisad ako. That is the only way kung gusto mong makasama si Arvin. Waat.
Arvin, POV. Katulad ng inaasahan, namimilog ang kanyang mga mata sa kabiglaan. Pakiramdam ko para akong sinabitan ng medal sa pagiging henyo ko. What? You heard me. Tumayo ako sa harapan niya at nagpamulsa ng kamay. I'm not an idiot, Jana. I'm a businessman, and business is all business in MU world. Feeling custody. Para kang nangarap na manalo sa loto na hindi naman tumataya, Jana. Kilala mo ako at alam mo kung ano ang mga kakayahan ko. Kung hindi ako nagkakamali, I saw pain in her eyes at hindi ko alam kung para saan yon. Idiot ako. How did I say that? Pero ito na yon, hindi ko na mababawi ang mga salitang binitawan ko. Ayoko namang isipin mong napakasama kong tao and besides, hinahanap ka rin naman ni Arvin at ayaw ko namang magtanim siya ng sama ng loob sa akin dahil sa iyo. Kung gusto mo talagang makasama si Arvin, marry me. That's final. Anong ibig mong sabihin? Tapos na ang lahat sa atin na patayo siya. Now pareho na kaming nakatayo. Face to face, eye to eye contact. Pareho kaming nagsusukatan. Sino ang mananalo, sino ang magpapatalo? Nasa iyo pa rin ang desisyon. I'll give you 5 minutes to think about it. What? 4 minutes and 54 seconds. Sabi ko habang nakatingin sa suot kong wristwatch. Seriously? Yes. Are you insane? No 4 minutes and 45 seconds. Ha? Sumisinghot ka na ba ayon ng katol? No. I just need an answer. Kung ayaw mo, then fine. Hindi mo makikita pang muli si Arvin. Kahit na saang lupalop ka pa maghanap, I'll make sure na hindi mo kami mahahanap. Baliw ka. I guess. No, ginagawa ko lang ito dahil ayaw kong malugi. Malugi? Ha? Ano bang ipinagbebenta mo ang anak ko? Sisk? Believe what you want. I am very sure right now na alam mo ang ibig kong sabihin. 3 minutes and 24 seconds. Hindi mo na ako maluloko, Emma Esqueta. Isa pa, itigil mo na nga yung pagbibilang ng oras dahil sinasayang mo lang ang laway mo. Napakurap ako. Bakit ang sexy ng pagkakasabi niya sa apelido ko kahit napagalit? I'm serious. 2 minutes and 40 seconds. Jana's POV. What the hell? May tuliling ba siya sa utak? Bakit nadawit sa usapan ang marriage? I can't believe this man. Para siyang alien. Ayaw ko mang magpaapekto sa pakulo niya pero habang inoorasan niya ako ay pabilis naman ng pabilis ang pintig ng puso ko. Hindi ko maintindihan, parang nakakaloko lang kasi. Gusto niyang pakasalan ko siya ulit para makasama ko ang anak ko. Hindi ko ma-organize ang sabog-sabog kong utak. Bakit hindi na lang siya pumayag na pwede kaming magkita ng anak ko tuwing weekend kung ayaw niya sa akin, pwede kaming magkita ng anak ko tuwing weekend kung ayaw niya sa akin, ibigay si Arvin. Sa paraang yon, hindi na namin kailangan magpakasal. Tama. Fine, nalipat sa akin ang attention niya. Kung ayaw mong ibigay sa akin si Arvin, every weekend siguro naman ay pwede ko siyang makasama, the only way para makaiwas sa sinasabi niyang marriage. Halos magdikit ang kilay niya sa sinabi ko at dumilim ang mukha nito. 33 seconds. Oh my gosh. Ano ba yan? Masisiraan na ako ng bait. Seryoso ba talaga siya? This is your last chance, Jana. Sumama ang tingin ko sa kanya. Bakit nga ba ako sumasakay sa trip niya? Hindi dapat ako apektado, naniniwala at kinakabahan kung ano man ang pagkatapos ng 5 minutes niya. Sisk! Tangame, bakit ba ako nakikipaglaro sa unggoy? Hinakbang ko ang paa ko at nilagpasan siya. Mga ilang hakbang pa ang nagawa ko nang masalita siyang muli. I mean it, Jana. You know me. Napahinto ako sa paghakbang. Kakaiba ang tono ng kanyang pagsasalita. Unti-unti niyang napapaniwala ang bawat hibla ng balahibo ko dahil isa-isa na itong nagtatayuan. Pati na rin ang utak kong napahinto mula sa pag-iisip at ang puso kong parang humihingi ng tulong para mapatigil ang countdown ng bomba na nakabaon dito. 10 seconds. Pumihit ako paharap sa kanya.
Sinukat ko ang sarili. Paano kung seryoso nga siya? Ibig sabihin hindi ko na talaga makikita ang pinakamamahal kong anak. At hindi ko makakayanan pa namang riyon. Hindi ko alam kung paano pa ako mabubuhay kung hindi ko siya ulit makakasama, makikita at mahawakan pagkatapos naming magkitang muli sa napakahabang panahon. Parang hindi ko ma-imagine. Akala ko kapag naging success ako sa buhay at nagkaroon ng maraming pera ay makukuha ko na siya. Pero hindi. Kahit anong gawin ko ay hindi ko magagawang lampasan ang nakaharang sa aming mag-ina. Na siya pang minsang minahal ng puso ko, na siyang naging pag-asa ko, na siya ring nagwasak sa pangarap kong magkaroon ng tinatawag nilang happy ending. Time's up eh. I need your answer, Jana. Mula sa pagsalubong sa kanyang mga mata ay marahan akong yumuko. Napatikom ang aking mga kamao at sumigaw ng fine. I'll marry you. Again. Sabi ng utak ko. At kasabay ng pagbigkas na yon ay siyang kusang pagtulo ng mainit na likidong nanggaling sa mga mata ko. Heto na naman ako. Maulit na naman ang isang bagay na minsang naging bangungot sa buhay ko. Sumugal na naman ako kahit na alam kong sa huli ako pa rin ang talo. Hoy, Jana. Bumalik ako sa realidad ng hawakan ni David ang magkabila kong pisngi. Okay ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Umiling-iling ako. Kita kong nag-aalala siya sa para sa akin. Ayos lang ako, David. May iniisip lang. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa akin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Arvin ay nagpumilit akong umuwi na kami. Pumayag naman siya, total naman okay na daw siya sa sagot ko. Subukan ang daw niya na bawiin ko ang sinabi ko kung hindi babangasan daw niya ako. Sisk! May time pa akong magbiro. Itinuloy namin ang naudlot na taping at nandito kami ngayon ni David para gawin ang mga susunod na eksena. Ang kaso, hindi ako makapag-concentrate dahil nakikita ko ang mukha ng damuho sa mukha ni David. Inulan rin ako ng mga katakot-takot na tanong ni Sir Jebby. Nagpapatunay lang na wala pa ring sinasabi sa kanya ang kapatid niya. Si Chris naman ay busy ang schedule kaya hindi pa kami nagkikita. Anong iniisip mo? Huwag kang mag-alala, mahal kita, mahal ka nun. Diyan ka na nga, Sisk, kita mo tong sangto. Isa pang magulo ang utak. Lumapit sa akin ang nag-a-assist sa akin at sinabing kanina pa tumutunog ang cellphone ko. Yap, bumili ako ng bago dahil hindi pwedeng wala dahil sa trabaho ko. Ni hindi nga man lang pinalitan yung cellphone kung basta na lang ibinalibag sa kalsada. Ayaw ko pa man din gumastos dahil may pinag-iipunan ako. Iniabot sa akin ito ang cellphone at tiningnan ko naman kung sino ang caller. Number lang ang nag-appear at wala namang message. Kaya ibinalik ko ulit sa assistant ko. Amas Denise, nagre-ring po ulit. Sabi niya kaya kinuha ko ulit sa kanya. Yung number ulit na tumatawag ang nag-appear. Kapapalit ko lang ng number, ang mga staff, important people sa industry, si Chris, si Sir J.E. at si David pa lang ang nakakaalam ng number ko kaya sigurado akong hindi ito spam or galing sa fan. Nagbilang ako ng 3 at saka ko sinagot. Hello. Sisk, how many times do I have to call before you answer? Parang galit nitong sabi at nakarinig pa ako ng mura sa kabilang linya. Excuse me, so rude. Where are you now? Arvine wants to see you. Pagkarinig ko sa pangalan na Arvine, ay napatayo ako kaagad at lumayo kung saan konti ang tao. How did he know I'm one new number? And did he just cause nakatabi lang pala niya ang anak ko? What he pauses and then narinig ko na naman siyang parang may kinausap. Mommy don't want to see you, Arvin. Nanlaki ang mata ko, at narinig ko ang isang maliit na boses mula sa kabilang linya. You're lying, Dad. Si Arvin nga, I'm with baby Arvin. No, I'm not. Boses ni Arvin. I'll hang up. Rinig kong umiyak si Arvin, kaya agad ko siyang pinigilan. That madman. Wait. Sinabi ko ang isang pangalan ng restaurant kung saan nila ako pupuntahan. Siyempre, hindi pwede sa lugar ng pinagtetepingan namin ngayon. Wala pang nakakaalam na divorce woman ako at may anak pa. Nobody knows kahit na ang mga malalapit kong kaibigan ultimo best friend ko.
Buti na lang at last set na lang ang gagawin namin sa araw na ito kaya pinagbutihan ko na ng maaga kaming makapagpack lahat. After masatisfy ng director ay nauna na akong nagpaalam sa kanilang lahat at nagpasalamat. Si David tinakasan ko habang nagpapalit siya ng damit. Sigurado kasing magtatanong yon kung saan ako pupunta o di naman kaya ay mag-aayang magpasamang bumili ng kwek-kwek. Pagkatapos kong tanggalin ang makeup ko, nagsuot ako ng simpleng damit, maong pants, plain white shirt, rubber shoes, at saka nagsuot na rin ako ng wig na magmumukha akong iba sa nakikita nila sa. Matapos kong mag-disguise ay nag-type naman ako ng message sa driver ng service ko at sinabing mauna na sila at huwag na akong hintayin. Pumara ako ng taxi at sinabi kung saan ako tutungo. Pinakikiramdaman ko nga kung makikilala ako ni Manong driver. Natuwa naman ako nang hindi niya ako nakilala. Success ang pagdidisguise ko. Pagpasok ko sa nasabing restaurant ay palingaling nga ako sa mga taong nandoon at hinanap silang dalawa. Naisip ko tuloy kung anong araw ba ngayon, ba't ang daming tao. Mommy, napatingin ako sa batang tumakbo papunta sa akin. Niyakap ako nito sa hita.